Ito po magandang reaksyonan po, mga kabida. Itinodo na po ng China ito hong kanila hong banta laban ho sa Pilipinas, Ito po ay patungkol ho sa sitwasyon po ng mga OFWs po natin na nagtatrabaho po mga kabida doon po sa Chinese territory, Kabilang na po dito ang Macau, Hong Kong, at even the mainland China po, mga kabida. Kung nung una po, pahapyaw lang po yung kanila hong banta, mga kabida, na posibleng maapektuhan po ito hong trabaho po ng mga OFWs. Okay? Ngayon, lantaran na po, mga kabida, Nag-warning na po ito hong China sa Pilipinas. Ito, babasahin ko lang po ito hong article ng The Billionaire News Channel, Ang sabi po nila dito, Chinese envoy warns job losses if diplomatic ties with Philippines deteriorate. Ayan, mga kabida, Okay, ito po, babasahin ko lang po, The Chinese embassy in Manila on Friday warned that escalating political rhetorics against Beijing's envoy could jeopardize millions of Filipino jobs as tensions flared anew over calls to replace China's ambassador. Nanumbalik kasi ito hong call, na palitan na po ito hong ambassador po ng China, dito sa Pilipinas. Okay, matapos po ang mungkahi po mga kabida, ni Senate President Tito Soto, alright, na i-persona non grata po ito hong assistant o deputy spokesperson po ng Chinese Embassy dahil ho sa mga komento po laban sa mga opisyal po ng Pilipinas, mga kabida, Pero hindi po pumayag po ito hong si Pangulong Marcos, dahil siguro napagtanto po ng Malacanang na malaki po ang magiging epekto po, mga kabida, kung sakali man po ikukonsidera yung proposal po ni Senate President Tito Soto, na i-persona non grata po ito hong deputy spokesperson po ng Chinese Embassy, mga kabida. So, biglang nawala yon, yung mungkahi na yon. Pero ngayon, tila nabuhay muli. Okay, itong panawagan, napalitan na po itong ambassador po ng China dito sa Pilipinas. Kaya, nagkaroon po ng warning itong China, mga kabida. Kung sakali man po, pipilitin po ng gobyerno, napalitan itong kanilang ambassador dito sa Pilipinas, mga kabida, at magkaroon po ng deterioration po ng relasyon sa pagitan po ng dalawang bansa, baka maapektuhan na po. Okay? Ito hong trabaho ng milyon-milyong mga Pilipino doon ho sa Hong Kong, Macau, at maging sa mainland China, mga kabida. Spokesperson Xi Jinping rebuked senators who suggested that Ambassador Jing Quan be recalled, saying such moves were beyond their authority and risked serious economic fallout. Ayan. His remarks came after Senator J.V. Ejercito and Rafi Tulfo said bilateral ties might improve if Jing, who assumed his post in December, were replaced. In a statement, Xi questioned the lawmakers standing to demand a recall. Some senators are still urging the recall of the aggressive and sensitive Chinese ambassador. Who do they think they are? Do they even have the capability? He said, as he suggested, the calls were political posturing rather than serious diplomacy. He implied the senators were grandstanding. Ito yung sinabi po ni Xi Jinping, mga kabida. They know they can do that, yet they keep repeating the same old tricks, always posturing, always bluffing, Xi said. But it was his economic warning that stood out, cautioning that strained ties could have sweeping consequences for Filipino workers. Malinaw po yun, mga kabida, So, eto, seryoso na ata itong China, dito sa kanila hong warning. Kung patuloy pong igigit po, mga kabida, ng mga senador, napalitan na po itong ambassador po na si Jing Quan, mga kabida, okay, ng China dito sa Pilipinas.
very sensitive pa naman po itong China po, ano, pagdating po sa ganyan, ano po, mga kabida. Kaya ayaw ho nilang patulan itong panawagan na i-recall yung kanilang ambassador. Otherwise, kung pipilitin man po nila, mga kabida, baka naman po yung consequences po ay hindi po natin matanggap. Okay? Mantakin nyo kung milyon-milyong mga trabaho po mula sa ating mga OFWs ay mawawala po, mga kabida, dahil lang po dito ko sa pagka-arugante po ng ilang mga senador. Okay, mga kabida. It's not worth sacrificing, ano? Dahil, saan po natin ilalagay yon? Di ba? Kawawa naman po yung mga OFWs, ano? Na nadamay po sa away po sa pagitan po ng mga opisyal po natin at ito kong mga Chinese officials, ano? Mga kabida, na pwede naman sanang pag-usapan yun na hindi na kailangan pong umabot po sa puntong papaalisin po ito kong mga ating mga kababayan na nagtatrabaho po doon ho sa China at dalaw pang mga teritoryo po ng China po, ano, mga kabida. Wala ho silang pakialam sa away po natin. Sila po ay nagtatrabaho lang po doon Tapos ganito po ang mangyayari, ano, madadamay sila. Napaka-irresponsible naman po ng ating mga opisyal, mga kabida, no? Okay? Ito, malaking dagok po ito para sa Pilipinas kung sakali man po, ano? Kung tutuhanin po ng China, ito kung kanila kong banta. Kasi gaya ng sinabi ko po, yung sinabi po ng China na milyon-milyong mga trabaho po ang posibleng masakripiso. Okay? Saan po natin yan sila ilalagay? Okay? Papauwiin po natin sa Pilipinas. Of course, ano? Anong trabaho na pwede nating ibigay po sa kanila, ano? Mga kabida. Mismo yung mga Pilipino na nandito sa Pilipinas na naghahanap po ng trabaho, nahihirapan pa nga itong gobyerno, ano, na bigyan sila ng oportunidad. Ito pang mga OFWs po natin sa China, ano, mga kabida. Diba? Hindi po kaya ng Pilipinas, okay, na mangyari po ito. Okay, kaya nga, ang payo ko lang po dito sa mga senador, tigil-tigilan na ninyo ito kung pagkamayabang po ninyo. Okay? Kasi wala ho kayong kakayahan. Sa totoo lang po. Okay? Okay lang sa inyo kung magkaroon po ng crisis po dito sa Pilipinas kasi ang dali naman para po sa inyo, ano, na lumipad kahit saan-saan po. Okay? Ang dali lang para sa inyo na umalis po ng Pilipinas. Samantala, yung mga mahihirap, nating mga kababayan, sila yung magsasuffer po sa consequences na dulot po ng pagka-irresponsable po ng ilan po sa ating mga opisyal, mga kabida. Okay? So sige pa, gatungan pa ninyo, okay? Para umabot po sa sukdulan ito kung China, mga kabida, ano po. At magdesisyon ito na papauwiin po ito kung mga OFWs po natin, whether they like it or not. At hindi lang po ito ang magiging sanction po, ano, mga kabida. Okay? Maring i-sanction po tayo, ano, economically. Yung mga produkto po natin na binebenta po natin sa China, ano, mga kabida, mawawala yun lahat. Pati yung mga produkto ng China na nandito sa atin, okay, na tayo po ay nakikinabang dahil sa mura po yung kanilang mga produkto, ay mawawala din yan, ano, mga kabida. So, ang resulta dyan, tayo po ang talo. Alright? Tayo po ang talo. Again, always ko itong sinasabi po, whether we like it or not, kakalabanin po natin ng China, we are always at the losing end. Wala ko tayong panama sa kanila, ano. Wala tayong laban sa kanila, ano po, mga kabida. Kaya, please, para ho sa mga senador at iba pang mga opisyal, please behave. Okay? Huwag na ninyong gatungan. Huwag na ninyong, kumbaga, palalain. Ito hong away po, ano? Ito hong hidwaan sa pagitan po ng dalawang bansa. Actually, ang naglalaban ngayon, ang nag-aaway, ito hong mga low-level ranking officials, ano? Pero ito hong mga presidente ng dalawang bansa, ano? President Marcos and President Xi Jinping, wala akong problema sa kanila Pero itong mga low-level ranking officials, mga senador, okay, mga
opisyal po ng mga ahensya po ng gobyerno, sila po yung aggressive masyado eh. Hindi po nila iniisip po ang magiging effect, mga kabida, no? In a long-term run. Okay? Ang kawawa po yung mga kababayan po natin na nandun po sa China, Macau at Hong Kong. Okay? At maging ito kong mga small crops businessmen, ano? Mga kabida. Di ba? Oh. May kapasidad ba tayo? Wala. Wala tayong kapasidad. Ano? Sa totoo lang po. Mga kabida. No? Kaya nga, itong mga senador na nananawagan po para ko sa recall ng ambassador po ng China, dapat mag-isip-isip muna kayo. Okay? Huwag ho ninyong ipairal yung pagkahambog po ninyo eh. Okay? Isipin ninyo kung kakayanin ba ng Pilipinas yung retaliation po ng China. Okay? At ano po ang pwede nating ibigay po, mga kabida, doon sa mga kababayan natin na maapektuhan po dito ho sa hidwaan sa pagitan po ng China at Pilipinas, mga kabida. Ako, naawa lang talaga ako, mga kabida, dito ho sa ating mga kababayan dahil magiging collateral damage po ito eh. Okay? Okay lang sana kung sino man po yung nang-aaway po sa China o Chinese officials po. Sila lang yung maapektuhan po. Hindi. Yung mga tao na walang kinalaman po ang direktang maapektuhan po dito, mga kabida. So ito, stern warning po ito ng China, Hindi na po ito biro eh. Kasi gaya ng sinabi ko po, nung una, pasaring. Ngayon, nantara na po, mga kabida. Okay? Kung magkaroon po ng deterioration yung diplomatic ties po ng dalawang bansa, mga kabida. Ang magsasuffer po dito, yung milyon-milyong mga OFWs po natin na nandun po ngayon sa mga Chinese territories po, mga kabida. Pag-isipan ninyo yan. Okay? Kung nakakatulong ba kayo para sa ekonomiya po ng bansa, mga kabida.